VWTV, ang telebisyon nga may misyon. Voice of the World, TV. Sumat, Simbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat, Simbahan. Maupay nga oras, siniyan sumat simbahan. Mga relihiyoso nga grupo nakiusa orientasyon para hit selebrasyon hit Jubilee Year 2025. Importansyahan Ash Wednesday ha panahon han Kwaresma. Miyerkules han pamuring minarkahan han siyahan nga adlaw han pagsulod han simbahan ha panahon han Kwaresma. Ngan Catholic Church Social Action Arm nakiusa panawagan nga tika nga naiton impeachment trial. Ang pagsilibrar hitong Jubilee Year 2025, inagpapahayag hin mga aksyon ng paglalakaton para hin paglaom. Hingya-pini nga makapaghatag hin paglaom, pagtapod ha Ginoo, ngan magpasamwa kaniya maupay ng mga sumat. Hanika 29 han Disyembre 2024, gindumaran opening han 2025 Jubilee Door han Nativity of Our Lady Cathedral Parish nga pinangunahan ni Bishop Crispin Varquez. Kasumpay hini, kumo kaandaman para hiton Jubilee Year 2025 celebration nga may ada tema nga Pilgrims of Hope. Ang Diocese of Borongan kaupod ang maglain-lain nga parish ng religious organizations sa Bugos nga Este, Tikang nga Norte, Sentral nga Sur, inagdumarahin orientasyon yan ng Sabado, Marso 1 at College Seminary, Syudad ng Borongan. Ginhisgutan na nasabi yung katitirok ang mensahe han Jubilee Year nga ng mga plano para hiton pagdarahan Jubilee Cross nga duha iba-iba nga parokya. Haiya mensahe, iginpahayag ni Bishop Crispin Varquez Didi nga importante ang pagkaurusa habuhat han pagpasangyaw o work of evangelization. Subay ha obispo, panahunahan mga lay nga tanan nga mga binunyagan nga diri padi diri madre nga makiusa buhat pagpasangyaw han maupay nga sumat han Ginoo. Sa work of evangelization. So hindi kayo mo na nila celebrations. So groups, celebrations sa Jubilee Year, kaya natin different to go all day at kuhat at pagkasakya work of evangelization. Sa ating ipon na po na mga tao, mga parokyano, mga katoliko, na kailangan natin sa simbahan. Ipon na po sila. Kaya nung natin sila sa mga ipon simbahan, ay sila nagsimba, pero katoliko sila ipon, but nobody invites them. Nobody reach out to them at pag-ipuro kanila kasi naliwa importante yung ipuro natin simbahan. Subay naman kan Father Arnil Balbin, lay coordinator of our Commission of Our Lady han Samar, anya na nga panahon nitong Jubilee in panahon ng spiritual renewal. Kariyag sidngon, panahon nini para magbasol, mga rin pasaylo, magpasaylo ngan mag-renew han aton relasyon ha Ginoo. Ang pagdarahan Jubilee Cross in titikangan ha Mayo 17, 2025 nga duha Parish of Our Lady of Immaculate Conception Giwan. Sugad man, matitima itong Jubilee Year ha Enero 17, 2026. Ginhihingyap nga tanan ng mga Katoliko, nasulod o diri nasulod han simbahan, pero may ada pagtuo ha Ginoo nga makiusahin nga selebrasyon. Tika nga Syudad Borongan, Heidi Upada, Eastern Samar News Service. Hapagtikang han 40 kaadlaw nga pag-andam para han Paschal han Mystery of Christ, pagdudumaraon ang Miyerkules san Panguring o ang Ash Wednesday, yana nga Marso 5 hatag sa tagsa nga mga parokya. Kumusyahan nga adlaw han pagsalinurog hini nga selebrasyon. Ang abo nga ginagamit itong pangunguring, inti ka nga ginsunog nga mga bininditahan nga lukay, nga tikang pahan Palm Sunday o Domingo han lukay.
Sumalak ang Reverend Father John Michael Gadicho ang Miyerkules san panguring in pagpapahinumdum ni Jesus nga ini nga abo in simbolo nga itong tawo in sugod damanhin abo. Pero kay tungod iton iya gugma, inatatagan itong tawo hin balor. Ang kadaanan, ang ginyayakan nito ni Pali na tigam ni tao, at ikang katapo-tapo, tapo-tapo mabalik ka. Ang Miyerkules san panguring, amo itong tinikangan hit simbahan, han pag-andam hit paglinis hit aton kasing-kasing ngan kalag, pinaagi hit pag-ampo, pagbasol, pagpuasa, ngan pagpenitensya, para han pinaka-importante nga parte hitong pagtuo Kristiyano, ang pagkamatay, ngayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nga pinaka-importante nga simana hitong tuig. Itong importansya niya, pagpahinumdum hit mga tao, nga kinanglan naton iuyon it aton kinabuhi, itong kanan Diyos kaburoton. No? Makonfigure kita kan Kristo. Sulit, nakikinahanglan talaga tayong pagbasol to renounce our sins through a life of prayer and penance, fasting and abstinence, and iba pang spiritual discipline. And aside from that, we are invited to do acts of mercy. Pinaagi hini, nagpapakita ang simbahan Katoliko hin pagkamadasigon hitong pagselebrar hini nga Miyerkules san panguring, ngan ginlalauman nga magkamay-ada hin maupay, ngan mabinungahon nga paghinumdum han pagkamatay han pagkabanhaw ni Kristo. Ginaaghat iton simbahan nga diri lahini nga adlaw magbuhat hin maupay iton katawhan, kundi buhaton ininira habug-os nga kinabuhi. Sumala hausa nga manirimba an Ash Wednesday in magpapabilin nga pahinumdum haaton nga kinahanglan kita magbasol ngan bumalik kan Dios bisan ano pa an aton kahimtang. Ginaagat iton simbahan nga umatender iton mga tawo hit misa sa Cathedral Parish of the Nativity of Our Lady para hiton panguring alas 6 hit aga ngahin alas 5 15 hit kulop. An iba nga misa in mahitatabo ha kalingat ngan lipgutan, suhutan, kalikuan, ESCNHS, ESDPES, Penro, SPPO, Katian, Siha, San Jose, ngan San Gabriel. Tika nga syudad hit Borongan, Dale Anthony Galera, Eastern Samar News Service. Ginang adlawan Miyerkules san pamuring o an Ash Wednesday kundi iniansyahan nga adlaw han pagsulod ng simbahan ha panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma in matitima ha Huwebes Santo gabi kumo pagpreparar ha pagsalinurog hen Paschal han Mystery of Christ, ang pagkasakit, pagkamatay ngan pagkabanhaw ni Kristo. Kasumpay hini igintutot dohan simbahan ang pagpangandam nga magmainampuon, magsakripisyo ngan magpuasa. Haiya humiliya gintagan hindoon ni Bishop Crispin Varquez ang kaluyahan ang tawo ngan ang paginmarigon para diri masulay labi na panahon ng eleksyon. Kaya ang tukso diri na pahirayo. Ang tukso ikahirani ada ala permi bisan diin kita. Sanglit kinahanglan kita magmarigon. We need to do some sacrifice ourselves basi maram kita dumiri sa mga tukso nga naabot hanaton kinabuhi. So we need to strengthen ourselves in order to say no to any forms of temptation. Usa sa mga kaluyahan sa mga Pilipino, labi na pag-abot sa eleksyon or harani na ang eleksyon, kita nakarawat itukip. Kita naarog kwarta sa mga kandidato, which is wrong. Kaya parang nagbitray kita han aton nasod mismo, kay kinbaligya naton ang aton butos. Kung sino ang may pera, siya ang mananalo, which is wrong. Sanglit, ako na pinundom haiyo, nga yana nga tiarabot nga eleksyon, kita magpuasa sa pagkarawat it hukip. Sugad man, nananawagan ang obispo nga tagan hindignidad ang maabot nga pinili ay nga mapili han katawhan ang leader nga matatapuran,
Nabati nga nagbabaton hapag inahanglanhan iyan na sasakupan. Tikang Hasudalit Borongan, Heidi Upada, Eastern Samar News Service. Ang detalyehan mga sumat. Nakiusan Catholic Church Social Action Arm ha nagtitika na nga mga panawagan nga tikangan han Senado ang impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte hapi nakamadagmit nga panahon. Didin usang ang pahayag ginaghatan Caritas Philippines ang Presidente ng Senado nga Francis Escudero nga nanhataas nga kamera nga tikangan ng pagbista imbis nga magulat tubtub Hulyo o katimahan May 2025 election. Gintagan hindoon ang National Caritas nga ang sugad nga mga aksyon in kinahanglanon para maipakita ang Senado ang ira pagkomiter han hustisya para han katawhan. Gintagan hindoon nga ang pag-impeach ay nagsiserbi kumo sa nga judicial nga proseso para magbaton ang pinakahatas nga mga opisyalis publiko han nasod ngadto han mga suruklan han pagklaro han hustisya. Nanawagan gihapon hibaga foro Senado partikular kan Escudero nga ipakita ang patriotismo nga tinuod nga pagkomiter ha sosyal nga hustisya. Haluyuin pa utro nga pahayag ni Escudero nga waray pagbista in impeachment samtang aada reses and Kongreso ginaghat ni Deputy Minority Leader Risa Hontiveros hi Escudero nga magtawag hin all Senator caucus agud paghiro himang rawan kung pwede ba magtirok ang Senado kung impeachment court samtang pahuway ang Kongreso. Sugad ni Hontiveros, ang nakakasumpaki o ang nakasumpaki nga mga opinyon han balaod bahin hini nga butang in pwedeng masulbar pinaagihan caucus han nga tanan nga mga senador. Nakadisplay na yan na bag-o pa lang gininaugurahan ni Cardinal Jose Advencola nga Holy Face of Jesus Museum ha Manila. Ang full-size replica han kilala habugos nga kalibutan nga Shroud of Turin. Nahimumutang nga sulod han kombento han kongregasyon han Sisters of the Holy Face of Jesus ha FR Hidalgo Street, Quiapo District. Ang museo ay nagpapakita han replica ng iba pa nga mga relihiyoso nga mga butang. Ang 4.4 meter long nga ladawan nga ginimprenta ha cotton gamit ang laser technology in ginhimo in American photographer nga Barry Schwartz nga nagserbi como opisyal nga photographer para han Shroud of Turin research project didahan 1978. Ang replika ay nagpapakita ng orihinal nga linen cloth nga gintutuuhan nga burial cloth ni Jesus kasunod han iya crucifixion. Nakarawat han kongregasyon ang replika didahan tuig 2019 pero igin-display la ini didahan Marso 4 ang piyastahan Holy Face of Jesus. Nagpapabili niya sarado ang museo ang mga bisita tungod nga nag-aagi inihin finishing touches pero nagsiring Mendoza nga plano nira nga abrihan ini ha publiko hasunod nga simana. Gin-criticize ang Catholic Church Social Action Arm ang Sovereign Investment Fund ang nasod ha pagpunduhan mga dagko nga pagmina. Ang Wealth Fund ang Maharlika Investment Corp nagpirmahin usa nga binding term sheet nga naghatag hin $764 million nga bridge loan ha makilala Mining Company Incorporated. Ang lokal nga kasugbong Australia-based Celsius Resources Incorporated. Gintutumuyuhan pa utang nga mabuligan ang makilala mining nga mabaton ang mga panginahanglan ha pinansyal nga kapasidad ha ilarom han ira kasarabutan ha pag-angbit han produksyon han mineral ha gobyerno han Pilipinas. Sumala Caritas Philippines, ang nasabi nga desisyon inasupak han panuyuhan Maharlika nga mag-aghat han paglobohan ekonomiya samtang gintatarhog ang mga komunidad nga ginpapaluya ang responsable nga pag-ataman han kalibungan. Ginkontrahan Caritas Philippines ang dagko nga pagmimina tungod han epekto hini. Pero ang mga diocese sa bugos nga nasod in nagdokumento hin mga kaso in mga indigenous people nga nawawaraan hin mga ancestral lands, kontaminado nga mga surok hin tubig ngan mga komunidad nga nagaantos hin mga irresponsable nga pamaagi hin pagmina. Ang MIC in gintatag-iyahan ngan ginkokontrolhan gobyerno han Pilipinas para mag-manage ang soberano nga korekuhan han nasod. Ginagatan Caritas Philippines ang gobyerno nga igkonsiderar utro ang nasabi nga pamuhunan nga unahon ang mga industriya nga nagpapuswag ang mga komunidad nga diri nakukompromiso ang kalibungan. Usa nga arsobispo han Katoliko ang nananawagan nga igpaudongan nga tanan nga operasyon han pagmina ha sur ha probinsya Zamboanga del Sur ha Pilipinas nga pira na kadekada nga nagpapadayon. Sumalakan Arsobispo Martin Umuad, Apostolic Administrator
Administrator han Diocese of Pagadian, ang nasabi nga pitad in kinahanglanod agud malikayan ang makaradlok nga epekto ang pagmimina ha probinsya nga riko hin mineral. Ang Arsobispo ay nagpahayag hin kabaraka ha pagdamuhan illegal nga mga aktibidad ha pagmina ganwaray kapareho nga mga aplikasyon ha probinsya. Gintudlok niya ang Polomino Siyam nga bungto kundi aktibo ang pagmina, ang Dumingag, Mahayag, Midsalip, Bayog, Pitogo, Dimataling, Tabinang, Antigbaw. Nananawagan ni umuwad ha mga lideres ng mga ahensya ng gobyerno nga bumulig ha pagpaudong ang pagpugonghan pagdamuhan illegal nga pagmimina. Nananawagan gihapon hiya hin komprehensibo nga pag-usisa han kabugusan nga epektohan pagmina antis maghatag hin bago nga mga permiso. Han nakalabay nga bulan ang mga tao tikang ha iba-iba nga parokya upod ang pira nga mga kapadian nagpikit ha dumingag para ipakitan irak ko pagkontra ha illegal nga pagmimina. Ang Labawhan Catholic Bishops Canal Law Body ay nag-aghat han mga abogado ang singbahan nga maging mga ahente han kaluoy han Dios ngan likyan ang paggamit han mga balaod han singbahan ha pagtalumpigos sa iba. Hapahayag durante han misa didahan katitirok han mga canon lawyers, hi Bishop Noli Bucco, chairman han Episcopal Commission of Canon Law, nagpahinumdum han grupo nga bisan kon importante ang mga balaod, diri ini makakatalwas han mga tao. Gintagan hindoon han obispo nga ang canon law indiri sa dang gamiton ha pagtalumpigos, lugod ha paghalad hin kaluoy ngan pagpasaylo. Ginpahimang rawan gihapon ni Buko nga obispo han Katarman ang kinaiyahan liderato nga an ungod nga mga leader in nagsiserbisyo nga may pagpaubos. Ginsaysay niya nga iginpakita ni Jesus kung tipaunan o pagpaubos o tipaunan ng pagpaubos diri may tungod han pag-atras kundi pag-abante ngadto mga kasing-kasing han ginhadian han Dios kundi ang mga maluya nga nanurhe in nagiging pundasyon han komunidad. Mas sobra 200 nga canon lawyers tikang ha iba-iba nga dioceses ang tinambong han ika-31 nga Canon Law Society of the Philippines National Convention nga nagtikang didahan Pebrero 24. Magbabalikan sumat singbahan kataliwan hini. Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan. Kristiyano ako, kaya makabayan. Nakita natin ang lalong lumalala na political system ng ating bansa. Mabilis na paglaganap ng political dynasty. Pami-pamilya ang nagpatakbo ng ating bansa. Okay lang sana kung nag-sacrifice at naglilingkod. Ang nangyayari ay ginawang hanabuhay at negosyo ang politics. Ang paggamit ng pera sa panahon ng eleksyon ay sinisira ang ating demokrasya at pinapalala ang korupsyon. Papayag ba tayo na ito ay patuloy na mangyayari sa ating bansa? Kaya sama-sama tayo na baguhin ang ating bansa. Live and promote the culture of patriotism, love of country, promote the culture of honesty and the value of service. Dapat mamuhay ang mga Pilipino na puno ng dignidad. Kung ang mga Pilipino ay mamuhay na may dignidad, nagiging kawangis at larawan tayo ng Diyos. Sumat Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Singbahan. Ang panahon ng Kwaresma sumalakan Pope Francis, nagpapahinumdom han singbahan nga ang paglaom kan Hesukristo nakakadaog han kadlok, kaluyahan ngan kahaliputan kinabuhi. Nagpapadayon ang pagpatambal han Santo Papa Gemelli Hospital ngan waray hiya makatambong han misa nga gindumara sulod han Basilica of Santa Sabina ngan himumutang ha Rome's Aventine Hill. Hapag-focus ha Pasko han pagkabanhaw nga rason han pagsilibrar han panahon ng Kwaresma, ang Papa ha iya humilia nagsiring ha kongregasyon han mga cardinal, mga obispo ngan mga relihiyoso nga kabugtuan han Benediktino nga Dominican Orden nga nabanhaw nga Ginoo naghuhulat ha aton ha katapusan han dalan.
Hapag kilala ang sosyal ng politikal nga mga kamatuuran han aton panahon, upod na ang gyera ideolohikal nga pagkontra, pag-abuso han poder nga pagsingabot. Ang 88 anyos nga leader han simbahan, nagsiringan mga problema han kalibutan kinahanglan mag-aghat han mga tawo nga maglakat nga magkakaurusa, maging abrido ha kada tagsa nga bumalik ka aton Dios nga nagahangyohin peace and reconciliation. Haiya humilia, nagsiring gihapon ang Santo Papa nga ang pagkarawat han kaluyahan han aton katawhanon nga kahimtang maupay para han tagsa-tagsa. Tungod kay nagpapahinumdum iniha aton kun hinugod kita, haluyuhan mga maskara nga aton ginsusulot nganhan aton panginahanglan ha Dios. Samtang padayon nga naatubang hin mga ayat parte ha budget ngan pondo ang Vatican City State nga ng Roman Curia. Subay ha pahimatngon ng Vatican, Pope Francis naghimo in fundraising commission para mangaron mga donasyon tikang ha mga Katoliko ngan conferences hin mga obispo. Iniingin tatawag nga Commission on Donations for the Holy See nga may ada unom nga membro. Nga ni spesipiko nga buruhaton amo ang pag-aghatin mga donasyon nga magturoy hin mga benefactors para hin mga espesyal nga mga proyekto hasulod ng Vatican. Sumalaha usa nga sugohan Papa nga ginpirmahan niya ng Pebrero 11. Ang Donation Commission's Institutes nga ginpirmahan ni Pope Francis, inagsiring nga ang grupo indirekta nga magre-report nga tuhan Papa nga may ada duha ka beses kada tuig nga mga updates han ira trabaho nga pagbubuhaton habulig hin inisyal nga endowment nga 300,000 euros. Haira mga kampanya hin pagtirok hin pondo, ang komisyon in kinahanglan, subayhan mga surundon, maghatag hin doon han importansya han mga donasyon para han misyon han santo nga amay ngan mga buruhaton ha pagkamaluluyon. Ngan siguraduhon nga respetuhon ang kaburuton han tagdunar nga para hin partikular nga mga proyekto nga karuyag hini. Iniyan kabugusan han sumat simbahan. Hangaran ni Crescencia Quitorio, ini Heidi Upada. Sumat Simbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Simbahan. With the truth that truly sets us free. With the light that leads the blind to see. Voice of the word, voice for the good, voice of the hope, voice of the voice of the word, save me. DWTV, ang telebisyon nga may misyon.